sama sabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa iyong Panginoon Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanilang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinamahagi ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa hindi wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punuan ang kaniyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa ama at sasabihin ko, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa ama. Malayo pa'y natawanan na siya ng kaniyang ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kaniyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit may ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila.
Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyang lumastay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po nating pinasasalamatan, pinupuri, niluluwalhati at dinadakila ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Isa po sa pinakamaganda at makapangyarihang talinhaga na matatagpuan natin sa banal na kasulatan ay ang talinhaga ng alibughang anak. Hindi lamang dahil ito ay kapupulutan natin ng napakaraming aral, kung hindi ang kwentong ito sadyang malapit sa ating mga puso at karanasan. Minsan sa ating paglalakbay, tayo rin naranasan siguro natin na matawag tayo bilang isang alibugha. May mga pagkakataon sa ating buhay na sarili lamang natin ang ating iniisip. May mga sandali na ang sinusunod natin yung kagustuhan natin, imbis na sundin ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, kapag pansariling interes lamang ang lagi nating iniisip, tiyak yon, ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Dadalhin tayo nito sa masama at hindi tamang direksyon. Uulitin ko po, kapag puro sarili ang ating iniisip, tiyak yon, magdadala ito sa hindi magandang direksyon. Pagmasdan ninyo ang nangyari sa talinhaga. Ang panganay na lalaki, kinuha ang kaniyang mana. Sarili ang inisip. Kinuha niya agad-agad ang kaniyang parte, kahit buhay pa ang kaniyang ama. Ano ang kaniyang ginawa? Sa kaniyang parte,
o kayamanang tinanggap, nagpakalayo siya, nagpakasasa, at pagmasdan ninyo, pawang sarili ang pinaglingkuran. Nilustay ang kayamanan sa hindi magandang paraan. Subalit dumating ang araw na ang lahat na mayroon siya naubos at nawala. Kaya anong sumunod na nangyari? Dahil sa matinding hirap at gutom, nagpasya siya na magbalik loob, nagpakumbaba siya at humingi ng tawad sa Diyos. At nang malaman ng kaniyang ama, malayo pa lamang, hinihintay na siya sa kaniyang pagbabalik. Malayo pa lamang, hinahangad na ng ama na muli niyang mayakap ang kaniyang naligaw at nalihis na landas na anak. Para sa kaniya, ito ay isang pagkabuhay mula sa kamatayan. Kamatayan sa kasalanan. Kamatayan sa pagiging makasarili. Kaya naman, laking kagalakan ng ama nang makita ang kaniyang anak na nagbabalik loob. Mga kapatid pagmasdan ninyo ang ama. Nung dumadating ang kaniyang anak, hindi niya pinagalitan ang alibughang anak, ni hindi niya sinumbatan. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanisi. Ano ang ipinaramdam ng ama? Pagmamahal. Dahil alam niya na nagkamali ang kaniyang anak at ito ay nagbabalik loob. Ganito din ang pakiramdam ng Diyos sa ating lahat sa tuwing tayo ay magbabalik loob. Malayo pa lamang, masayang-masaya na ang Diyos sa ating hangarin na itama ang ating pagkakamali at tayong lahat magkaroon ng pagsisisi sa ating kasalanan. Kaya nga sa sakramento ng kumpisal, lagi kong sinasabi, kagaya ng ama sa talinhaga ng ating Diyos Ama, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos sa isang taong nagpapakumbaba at nagbabalik loob sa Diyos. Di po ba't ganito ang ginawa ng alibughang anak? Napagtanto niya ang kaniyang kasalanan. Inisip niya na bumalik sa ama. Inamin niya ang kaniyang pagkakasala. At sa bandang huli, ano ang sinabi ng ama? Magdiwang tayo, magsaya tayo. Ang anak kong ito'y namatay sa kasalanan. Ngunit ngayon, muling nabuhay, nagbabalik loob sa Diyos, binibigyan ng bagong pag-asa at bagong puso. Mga kapatid kay Kristo, ang talinhagang ito sumasalamin sa ating maawain at mahabaging Ama. Makikita na ang awa ng Panginoon bukas sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga makasalanan. Uulitin ko sapagkat ito'y napakahalaga. Ang awa ng Diyos bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa isang makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon.
Ang Diyos parating naghihintay sa ating muling pagbabalik. Ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, kayang-kayang ipagkaloob kanino man. Basta lagi tayong handa na magsisi at aminin ang ating pagkukulang at pagkakamali. Sa bandang huli, masasabi nating tunay ngang walang kapantay at walang hanggan ang pag-ibig at awa ng Diyos sa ating lahat. Walang imposible sa Kanya. Siya lamang ang totoong banal at dakila. Ang Kaniyang awa at habag, walang pinipiling oras at kondisyon. Nakaabang lagi ang Diyos sa mga anak niya na nais magbago. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag na po tayong magdalawang isip na magbalik loob sa Diyos. Huwag nating pagdudahan ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Ang Kaniyang awa, ang Kaniyang pag-ibig, kailanman hindi mauubos. Amen. Amen.